Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat ng mga kapatid dyan sa Paysawan, Baga, Kabataan. Doon sa mga kapatid natin sa Malabon at sa lahat ng kapatid natin sa may bagong baryo. No? Ah, Pinabati ko rin yung mga lahat na sumusubaybay sa YouTube channel na ito. No? Well, tulad ng sinabi ko sa inyo noong isang linggo, tatalakayin ko po ang isang sensitibo at napakahalagang paksa na gigising sa ating damdamin ngayong umaga. Pero bago po tayo magsimula, manalangin muna tayo. Ama, pinupuri ka namin sa oras na ito. Pinasasalamatan ka namin sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Sa halip ay inihayag ang iyong kalooban sa pamamagitan ng banal mong salita. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan sa aming pagbabasa at pag-aaral. Sinabi mo na kung kailangan namin ng karunungan, humingi kami at iyong bibigyan. Tulungan mo kami makita ang katotohanan at huwag umasa sa sariling karunungan lamang. Salamat, Ama, sa kaliwanagan at pag-asang ihahatid ng iyong salita. Ipuin mo nga po ang puso ng bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam nyo, may mga bagay at pangyayari sa buhay natin na masakit tanggapin. Opo, no? Isa rito ay ang maling pagkaunawa tungkol sa mga aral ng Diyos. No? Hindi matanggap ng marami na mali ang kanilang nakamulatang relihiyon na minana nila sa kanilang mga magulang at ninuno sa mahabang panahon. Kaya kahit na mali at malayo sa katotohanan, pilit pa rin pong iginigiit na tama. Diba? Lahat tayo ay sumasamba. Dito umiinog ang mundo. Ngunit, paano ba tayo sasamba? Ang salitang pagsamba ay ginagamit bilang banal na salita na tumutukoy sa kapurihan at paggalang na tanging binibigay lamang sa Diyos. Ganun po yun. No? Ngunit, alam ba ninyo na ito ay ginagamit ng walang pagsasaalang-alang at ibinibigay rin sa mga Diyos-Diyosan at sa iba pang mga bagay? Sa Kristiyanong pananaw, ibinibigay lamang ang pagsamba sa isa at natatangi, ang tunay na buhay na Diyos. No? Ang isa sa pinakamakahulugang talata sa bagong tipang aklat ay mababasa po natin sa aklat ng Juan. Dito ay makikita ang pakikipag-usap ni Jesus sa isang babae. No? Ang babaeng ito ay mula sa Samaria. No? Sinabi ng babae sa aklat ng Juan 4:20-24 ang ganito. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Narinig po natin yan, no? Ang Diyos ay Espiritu at dapat na siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yun po'y lumabas sa labi ng ating Panginoon, no? Ang mabuti ay liwanagin natin muna kung ano ang kahulugan ng wastong pagsamba. No? Maraming mga taong alam ko nakikinig ngayon at excited sila sa kanilang mapapakinggan. No? Alamin rin natin kung ano ang Diyos-Diyosan at kung bakit kinapopuotan ito ng Diyos. No? Tatalakayin natin ngayon ang isa sa pinaka-controversial na aral tungkol sa paksang aking pinamagtan. Sa mga manonood ngayong umaga, lalo na po doon sa mga naghahanap ng katotohanan,
maaari pong magdulot ng kabalisahan sa inyong puso, isipan, lalo na kung ang paksang ito ay hindi tumutugma sa inyong kinalakihang relihiyon. Subalit magkagayon man, pinapayaw ko kayo na subaybayang mabuti ang paksa ngayon sapagkat magdudulot ito ng iba yung pakinabang sa atin. Okay? Gaya ng sinabi ko, maraming bagay sa buhay ng tao ang hindi matanggap. Halimbawa, hindi mo matanggap na tawagin kang pangit. Diba? Tiyak na magagalit ka. Bakit ka magagalit? No? Personal na pananaw lamang yon ng taong nagsalita. Ang tanong ay, totoo ba o hindi ang sinabi niya? Ano ang naging basihan niya? Kailangan may sapat na basihan. Dito papasok ang katotohanan. Okay? Una, dapat mong makita na mali ang batayan ng tao. Alalahanin mo ang sinabi ng Diyos sa Biblia. Ito ang katotohanan. Yan ang pakinggan mo. Tayong lahat inilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Basahin natin. Sabayan mo ako sa pagbabasa. Genesis, Kabanatang 1, 26, unang bahagi hanggang 27. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Nakita mo. Paniwalaan mo ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. Maging maingat po tayo. No? Sino ngayon ang paniniwalaan mo? Ang sinabi ng Diyos o ang sinabi ng tao? So lumalabas na walang taong pangit kung ang pagbabasihan natin ay ang salita ng Diyos. Tao lamang kasi ang may gawa ng kayong mga pamantayan, no? O yung standards, no? Hindi lamang yan. Basahin pa natin ang sinasabi sa 1 Timoteo 4:4. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat na ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat. Hindi ba malinaw yan? No? Lahat ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Nakita niyo? Ngayon, pagdating po sa pananampalataya, magkakaiba ang opinyon o interpretasyon ng tao dahil hindi po nagmula sa Diyos ang saligan ng kanilang mga aral, kundi nagmula lamang sa tao. Marami sa mga taong ito, hindi po matanggap na mali ang kanilang kinalakihang relihiyon, kaya hindi magkaunawaan. Nagkakagulo eh. Kaya nagkakaroon ng debate at kung bakit may mga pagtatalo. No? Upang maiwasan ang di pagkakaunawaan at pagtatalo, kailangan pong magkaroon ng wastong basihan sa pananampalataya. Isa lamang ang dapat na maging basihan nito. Kailangan tanggapin ang Biblia bilang dalisay at makapangyarihang salita ng Diyos na kailangan alamin at pag-aralang mabuti. Unang-una, no? Ang Biblia ay kasaysayan tungkol sa mga ginawa ng Diyos sa sansinukob. Ang layunin ng Diyos sa paglikha ng kanyang mga nilalang ay bigyan ng isang natatanging gabay para sa wastong pamumuhay. Yung bang isang roadmap para sa isang mapayapang lakad ng buhay. Well, sa madaling salita, ang Biblia ang ating angkla sa ating paglalakbay sa karagatan para maging matibay. Ikalawa, ito isang kamalig ng mga kahangahangang kasaysayan para sa mga tao. Katulad halimbawa ng mga talinghaga ni Jesus. Binibigyan diin ng kasaysayan ang mga tagumpay at mga kabiguan po ng tao. Ikatlo, no? Isa itong kanlungan sa panahon ng kabalisahan. Mga taong may sakit, nasa pagdurusa, mga taong nasa bilangguan, nasa pagluluksa. Tinuturuan tayo bumaling sa Biblia upang makakuha ng lakas.
sa panahon ng mga kahinaan. Ikaapat, isa itong liwanag sa pananaw kung sino tayo. No? Hindi tayo mga robot, kundi mga kamanghamanghang nilalang ng Diyos na nagmamahal at nagbigay ng mabuting layunin at tadhana sa atin. Ikalima, isa itong source book, no? Para sa pang-araw-araw nating buhay. Masusumpungan natin dito ang wasong pamantayan para sa ating pag-uugali, patnubay, at pananampalataya upang malaman kung ano ang tama at mali. Kasama ang mga prinsipyong tutulong po sa atin sa isang nakalilitong lipunan na baltalas ay nagsasabing bahala na. Huh? Mahalaga po ang Biblia. Kaya kailangan basahin at tuparin ng tao ang mga inuutos nito. Basahin natin ang sinabi ni Jesus sa Juan 8:31 hanggang 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ano sinabi niya? Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Umaasa po ako na kung bubuksan lang natin ang ating mga puso at isipan ngayong umaga, natitiyak kong lubos kang maliliwanagan o lubos kayong maliliwanagan sa umagang ito. So, puntahan na natin ang ating paksa ngayong umaga. Ano nga ba ang Diyos-Diyosan? Pamilyar po kayo dyan di ba? At maraming kontrobersya tungkol dyan. Bakit meron ito at bakit kinamumuhian ito ng Diyos? No? Sa maliwanag na pakahulugan, ang Diyos-Diyosan po ay ang pagbibigay ng banal na pagsamba o labis na debosyon ng sino mang tao sa anumang bagay ng higit sa Diyos. Ganun po yun. Anumang bagay na hihigit sa Diyos. No, ha? Kapag nangyari ito, nagkakasala ang tao ng idolatry. Ang mga gumagawa nito ay nagkakasala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ginawa niyang mas nakahihigit ang Diyos-Diyosan kaysa Diyos. Maaaring sa puntong ito ay hindi matanggap ng puso mo o ng kaisipan mo ang sinasabi ko. Pero magtiyaga ka lang at makinig kang mabuti. Alam nyo, nag-ugat po ito sa hindi pagkilala ng tao sa kapangyarihan ng mga salitang kinasihan ng Diyos. No? Dahil mangmang ang tao at walang kaalaman sa salita ng Diyos, nagkakasya at gumawa ng Diyos-Diyosan na kanyang sinamba. No? Niluluhuran at pagkatapos ay ginawa niyang Diyos. Samantala, tayo man ay maaaring magkasala din ng idolatry sa paanong paraan. No? Sa mga nananalig na ang Diyos ay pag-ibig, subalit wala namang tunay na pagkakilala sa Diyos. No? Tandaan natin na anumang pagtatangka ng tao na bawasan ang kapangyarihan ng Diyos kaysa magagawa niya ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. In short, nagkakasala ng idolatry. No? Kailangan tayong manalig at magtiwala sa tunay na Diyos na naghahayag ng kanyang sarili sa Biblia. Ang mabuti po ay basahin natin ang mga nakasulat sa Biblia. Kaya na sinabi ko kanina, ito lamang ang natatanging batayan at mapagkukunan natin ng tama. No? Ito lamang kasi ang tanging batayan ng wastong pananampalataya para sa lahat ng tao. Wala tayong ibang pagkukunan ng katotohanan liban dito sapagkat ito lamang ang kasulatang kinasihan ng Diyos. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Pakinggan niyo mabuti. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Nakita niyo? Kumpleto po ang aral na ito at maasahan sapagkat buhat po ito sa Diyos. No? Kaya,
Kaya nga kailangan basahin mabuti ang Biblia upang hindi maligaw ang isang mananampalataya. Kung isa ka sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil diyan ka pinalaki ng iyong mga magulang, makakabuting basahin mo ang aklat ng Exodo upang maliwanagan ka. No? Ganito ang utos ng makapangyarihan Diyos ayon sa Exodo 20 mula 3 hanggang 6. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Maliwanag po na ito ay utos ng makapangyarihan Diyos at hindi isang suhestyon lamang. No? Hindi tayo maaari magkamali sa interpretasyon. Malayo. No? Kapag sinabing huwag, ang ibig po sabihin ay hindi maaari o hindi pwede. In short, bawal. Ganun po yun. No? Basahin natin ang kasunod na utos. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. So, maliwanag na ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa at pagsamba sa anumang uri ng imahen. Linawin natin yan. Bawal po ng Diyos yan. Hindi po papayag ang Diyos sa ganyan. No? Huwag gagawa ng mga nilalang na nasa langit ang wika, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Eto pa, sa verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Kita po ninyo yan. Pati yung mga wala namang kasalanan, magbabayad ng utang dahil dyan. No? Pati yung pagyuko sa mga imahin, bawal. Bawal po yan. Yung lumuhod, bawal. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi, hindi po ako. Makinig kayong mabuti at unawaing mabuti ang nilalaman ng Biblia. Ganun po kahigpit ang Diyos. Kapag niyukuan mo o niluhuran mo o sinamba ang imahin, nilalabag mo ang utos ng Diyos, kaya nagkakasala ka ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? So maliwanag ang utos at babalang ibinigay ng Diyos, kaya hindi maaring ipagwalang bahala lamang ang utos na ito at magmaang-maangan. Malinaw ang mga utos na ito at may pangako sa mga tumutupad sa kanyang kautusan. Basahin po natin ang sinabi ng Diyos mismo. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. O, nakita nyo na. Hindi lang naman po nagagalit ang Diyos. Nagbibigay din siya ng biyaya doon naman sa mga taong sumusunod at nakikinig. Di ba? Marami tayong mababasang mga pagbabawal tungkol po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At kung tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya, susunod tayo ng buong puso at ng buong kapakumbabaan. No? Ganito ang utos ng Diyos, buhat po sa aklat ng Levitico 19:4. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan ni gagawa ng mga imahin upang sambahin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Napakalinaw, di po ba? No? Huwag kayong sasamba. Ang linaw po talaga eh. Nakita niyo po yun? Ang mga susunod na talatang babasahin ko ay very shocking. Ha? Ito yung mga aral na hindi mo mapapakinggan sa loob ng mga simbahan. Katunayan, mahabang panahon na itinago po ito sa atin ng mga Espanyol, simula noong panahong sakupin nila tayo. Nakapagtataka nga kung bakit hanggang ngayon ay hindi ito binabasa sa mga simbahan at pinananatili nila ang mga tao sa kadiliman. Kalungkot, di ba? Subalit hindi nila ito may tatago ng habang buhay. Katunayan, marami ng taong namumulat ngayon sa katotohanan dahil sa Biblia. No? Salamat nga at napasakamay natin ngayon ito at malaya na tayong
nakakapagbasa para sa ating ikalalakas at ikatututo. No? Ngayon ay nabuksan na ang mga isipan ng maraming tao, mga taong matagal nang inalipin at pinagsamantalahan. Patuloy tayong magbukas ng puso at isipan. Basahin natin ang mga nakasisindak na katotohanang ipinasabi ng Diyos kay Propeta Isaias. Dito po sa Kabanatang 44 mula po 9 hanggang 20. Makinig kayo mabuti at dadahan-dahanin ko po ang pagbasa. Ganito po sinabi ni Propeta Isaias. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabutluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Alam nyo, masakit pong talagang tanggapin kung isa ka sa mga gumagawa nito. Pero wala tayong magagawa. Inihahayag ng Biblia ang katotohanan. Nais ko po sabihin sa inyo na hindi po layunin ng aral na ito na ikaw ay laitin, insultuhin, o pagtawanan. Sa halip ay upang imulat ang iyong mga mata sa mga nagsusumigaw na katotohanan. Tuloy po natin ang pagbasa. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang. Kaya kahit magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang banal na Diyos po ay nagsalita sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Napansin natin ang sinabi, tao lamang ang may gawa ng mga rebulto para sambahin. Hindi po Diyos ang may gawa niyan. At hindi iniutos ng Diyos sa tao na gawin yan. Walang maliwanag na batayan, kaya mali po. No? Narito pa ang mga detalyadong karagdagan. Ituloy natin ang pagbasa. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahin. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat, tulad ng sadar, encina at cypress. Maaari din siya magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan. Ang kaputol ng kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyan siyang kumain ito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, salamat at hindi ako giniginaw. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto. Iligtas mo ko sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang mga taong ganyan ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito'y parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap ng ituwid. At hindi siya papayag
na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Ang sabi po dito kanina, hindi man lang din na naisip na ang kaputol na ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinahain. Ang wika pa ay, lubusan siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. Naintindihan niyo ba? Kaya may mga tao na ayaw makinig, ayaw pumayag. Dahil hindi sila papayag na mali yung pananampalataya nila. Maliwanag po ang sinasabi ng aklat ng Biblia. Natuklasan natin na karumal-dumal nga ang sumamba sa isang pirasong kahoy na ginawang rebulto ng tao pagkatapos ay luluhuran at sasambahin. Katulad ng sinabi ko kanina, kapag ang sinabi ng Diyos ay huwag, ang ibig sabihin, hindi maaari o hindi pwede. In short, bawal. Naintindihan nyo? Maring hindi ikaw ang gumawa ng rebulto pero niluluhuran mo at sinasamba mo dahil yan ang kinalakihan mo. Yan kasi ang tinuro sa iyo. Dahil diyan, nagkakasala ka ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, anong dapat mong gawin kapag ganyan ang iyong kalagayan? Una, kailangan mo magpakumbaba. Kailangan yan. Magpakumbaba ka. Aminin at pagsisihan mo na mali ang aral na natutunan mo sa iyong relihiyon. Madali naman yan. Pagsisihan mo. No? Hindi mahalaga kung anong relihiyon at denominasyon ang iyong kinabibilangan. Ang mahalaga, nabasa mo ngayon ang mga katotohanan ito mula sa Biblia. No? Ang Biblia lamang kasi, gaya na sinasabi ko kanina pa, ang tanging may kapangyarihan na mapagkukunan ng tumpak na aral tungkol sa wastong pagsamba sa Diyos sapagkat nagbuhat ito sa Diyos. Naintindihan mo? Kung hindi sa Biblia, saan magagaling ang wastong aral? Ano ang pagbabasihan natin? Maghahaka-haka tayo? Basahin natin ang mensahe din nila ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ay nasa 1 Corinthians chapter 10, verse 14. Ano sabi niya? Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. May gayong mensahe rin po si Apostol Juan. Ano naman kaya sinabi niya? Sa unang Juan 5:21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ayun. So, gaya po ng sinabi ko, maaaring hindi natin namamalayan na nakahihigit yung pag-ibig natin sa sino man kaysa sa pag-ibig natin sa Diyos. Maaari pong mangyari yan at posibleng mangyari po yan. Halimbawa, yung salapi. Di ba? Kapag ang tao ay labis na nahumaling dito, hindi na niya namamalayan na ito na ang dinidiyos niya at ipinalit niya sa tunay na Diyos. Maraming taong ganyan, hindi alam. Wala naman yun sasabihin nila. Hindi naman. Siyempre, pinaghirapan natin, kaya iniingatan natin. No? Hindi ko naman dinidiyos yan Pero, kabaliktaran ng mga nakikita natin at naririnig natin, ganyan po madalas na nangyayari. Ipinalit nila ang salapi sa Diyos. No? Nagiging una na ang salapi sa buhay niya. No? Gayon din sa ating mga ari-arian, sa trabaho, sa hanap buhay, o iba pang mga bagay na hindi natin namamalayan na unti-unti nating ipinapalit ng higit sa Diyos. Pwede mong ipagkailang ngayon yan, pwede mo sabihin, hindi naman Pero naririnig mo ang aral na ito at alam ko na naguguluhan ka sa oras na ito. May isa pang tipo ng Diyos-Diyosa na mandaraya at hindi gaanong napapansin ng tao. Nangyayari ito kapag labis na iniibig ng tao ang kanyang sarili o ang ibang tao. Halimbawa, yung taong labis na umiibig sa kanyang magulang, sa kanyang anak, kapatid, o matalik na kaibigan ng higit kaysa ating Panginoon ay hindi po karapat-dapat.
sa ating Panginoon Hesukristo. Nadaya siya at hindi na malayang nahulog na siya sa Diyos-Diyosan. Talagang ganun. Masakit talaga tanggapin yung katotohanan. Di ba? Pagkatotoo, masakit. No? Kaya may maliwanag na babala si Jesus sa mga taong gayon. Sa Mateo 10:37 hanggang 39. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi pumapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang linaw, no? Kaya hindi pwede yung self-centered tayo. Hindi pwede yung una ang sarili, no? Talagang may nauna sa atin, eh. Una ang Diyos. Kaya mahalagang pakinggang mabuti hanggang sa matapos ang ating pag-aaral na ito. At sa gayon ay maliwanagan kang lubos, no? Alam nyo, ang malaking panganib sa gantong uri ng pagsamba ay mas nahihigitan nito ang Diyos. Nahihigitan nito ang Diyos. Ang labis na pagkahumaling sa mga binamahal o mga bagay, no, ay kasing sama ng labis na pag-ibig o pagsamba sa isang tao. Ito ay isang uri din ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit itanggi natin, ang Biblia ang nagsasalita tungkol dito. No? Nangyayari ito kapag bigo tayong ibigay sa ating Panginoong Diyos ang pinakamataas ng pagsamba at paggalang na hinihingi niya. Kaya nga, sa ating araw-araw na buhay, ang sasambahin lamang natin ay ang makapangyarihang Diyos at wala ng iba. Tunghayan din natin ang babala ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa Kabanatang 3, talatang 5 po. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalin na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kita niyo po, no? Kaya, hindi alam ng tao ito eh. Hindi nila namamalayan, no? Parang pagong na dahan-dahang lumalakad. Hindi mo namamalayan. Malayo na, hindi mo na matanaw. No? Hindi naman to overnight eh. No? Nagsisimula po yan sa malilit na bagay. Hanggang sa pinahahalagahan na ng tao ng labis kaysa sa Diyos. Alam nyo, makikita nyo ang liwanag pagkatapos ng paksang ito. Sapagkat inihayag na niya ito sa kanyang mga salita. Kaya, patuloy nating subaybayan ang paksang ito ngayong umaga. Muli sa aklat po ng Lucas, masusumbungan din natin ang babalang ito laban sa kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lucas 12, talatang 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kita niyo? Alam niyo, malawak po ang parameter ng usapin tungkol sa Diyos-Diyosan. Napakahaba, napakataas at malalim. No? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay itunuturing na isang seryosong pagsuway sa unang utos ng Diyos. Uulitin kong basahin ang utos mula sa aklat ng Exodo, sa Exodo 23-5 para maging malinaw. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Nakita niyo? Ang linaw, no? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Kasi may Diyos na eh. Siya yung Diyos eh. Ba't ka sasamba sa ibang Diyos? Sabi niya sa verse 4, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin.
So anumang bagay ito na nilikha ng kamay mo, na may kamukha ng mga bagay na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin, bawal ng Diyos ito. Yan, linaw po niyan. Sa verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Biro mo, nagkasala ka na sa panahong ito, pati yung mga anak mo at mga apo mo, dinamay mo pa sa kasalanan mo. Nakita niyo po yun? No? Sa kabila ng maliwanag at simpleng utos ng una at 2 utos, marami pa rin ang nadadaya at nagkakasala. Ang paggamit ng imahen o rebulto sa pagsamba at panalangin ay hindi wasto, sapagkat ang Diyos ay Espiritu at di isang bagay na nahahawakan o nakikita na tulad ng tao. Marami sa mga taong ito hanggang ngayon ay ginigit pa rin na hindi bawal ang paggamit ng imahen, estatwa o rebulto. Ito raw ay isang visual representation lamang at hindi nila kinikilala bilang Diyos. Kaya narinig yung kanilang katwiran, ano ha? Ang ginagawa nilang pagsamba sa mga imahen ay isang uri lang daw ng paggalang dahil sa kinakatawan nito. Ikinakatwiran din na ang ibinibigay nilang paggalang at pagsamba ay nakareserba lamang daw sa Diyos, kaya hindi daw naman nila sinasamba ang mga imahen. Hindi raw. No? Nirerespeto lang daw nila ang mga ito tulad ng mga larawan ng kanilang mga minamahal. Hindi naman daw nila iniuukol ang kanilang panalangin sa mga imahen, estatwa o rebulto, kundi tagapamagitan lang daw ang mga ito sa kanilang mga panalangin. No? Yung larawan, hindi naman daw nila sinasamba yan. Parang representation lang ito ng kanilang mga magulang, mga ninuno. No? Hindi daw bawal yun. Ngayon, ang katwiran nila, ano lang daw yun? Visual representation lang daw yun. No? So, ito yung nagiging tagapamagitan ng tao sa Diyos. Itong mga estatwa at rebulto na to. Ganun po nangyayari. Dahil doon ka nananalangin, doon ka lumuluhod Di ho ba? Subalit, bakit natin gagawing tagapamagitan ang mga imaheng ito na gawa ng tao? No? Bakit natin sila gagawing kinatawan sa paglapit natin sa Diyos? Ang tanong ay, tama ba ito? No? Ang Biblia ay simple, ngunit maliwanag. Hindi po ba? Si Jesucristo lamang ang taging tagapamagitan sa atin at sa Diyos. No? Ito ang katotohanan ng sinabi ni Jesus. Sa mga kapatid, hindi po maaaring gamitin ang anumang imahen, larawan, rebulto, estatwa, o ano pa mang mga bagay upang gamiting tagapamagitan sa tao at sa Diyos. No? Si Jesus lamang ang tanging tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Basahin natin ang maliwanag na sinabi sa aklat ni Timoteo, unang Timoteo 2:5. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Kita nyo na? Ang linaw niyan. Isa lamang, tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Wala na po iba. Wala na pong iba. Narito pa ang sinabi ni Jesus. Juan 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, sinong magre-represent? Sinong representative na maaaring pumunta sa Ama para dalhin yung panalangin ng mga tao? Wala po. Si Jesus lang po. Siya lamang ang tanging tagapamagitan. Sapagkat wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang linaw po niyan. So, sino magdadala ng prayer mo? Yung imahen? Yung rebulto? Sabi ko kanina, huwag kayo masasaktan. Hindi layunin ng pag-aaral na ito na pagtawanan ang aral na mali. Nandito kami para
pukawin ang puso't isipan ng tao para magising siya, para makita. Kailangan siyang yugyugin. Kailangan siyang tapikin. At itong mga katotohanan ito ang gigising sa atin, mga kapatid. Kung talagang nais mong i-please ang Diyos sa iyong pagsamba at kung naghahanap ka ng tunay na paraan para sambahin ng Diyos, makinig ka sa sinasabi ng Diyos kung ano ang inihayag niya sa kanyang salita. No? Basahin natin yung sinabi sa Aklat ng Juan sa 8:47. Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Kaya naman pala maliwanag, di ba? No? Ano ang sinabi ni Jesus? Ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Kung hindi mula sa Diyos, kanino sila nagmula? Nakita niyo po yun? No? Tuloy natin. No? Huwag nating higitan ang salita ng Diyos sapagkat sinasabi sa aklat ng 2 Timoteo 3:6, ulitin ko, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kita nyo? Maliwanag na maliwanag po at kumpleto po ang aklat ng Biblia. Kita nyo? Yung descriptions, yung mga binasa natin dito, makita nyo, kumpleto po. Walang kukulangin No? Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama ng maling katuruan, pagtutuwid ng likong gawain, kita nyo na yun, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan ang layunin ng Biblia. Kaya sabi ko na, source book, diba? Road map. Pag wala kang mapa, maliligaw ka. Alam mo yun? Punta ka sa kabundukan, wala kang mapa, wala kang... Mahirap. Maliligaw ka. Kaya maraming tao ang ligaw sa ating lipunan. Di ba? Mahirap No? Ano pa ang masasabi natin tungkol sa mga paksang tinatalakay natin ngayon? Doon sa mga patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil sa kinamulatang aral at tradisyon, pakinggan pa niyo ang sinasabi po ng aklat na ito sa Marcos 7:13. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong itinuturong katulad nito. Kita nyo? Tahasang sinasaway ng Diyos ang mga maling katuruan. Kaya makabubuting sundin natin ang payo ni Apostol Pedro. Ito po ang sinabi ni Apostol Pedro sa mga gawa, 5:29. No? Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Kita nyo? Sa Diyos dapat sumunod at hindi po sa tao. Ang linaw. No? Sa Diyos, makinig ka. Huwag ka makinig sa tao. Maliwanag. Kung gayon, paano tayo sasamba sa tunay na Diyos? Ganito po ang sinasabi sa Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ano pong ibig sabihin nito? Ano pong kahulugan nito? Hindi natin kailangan ang anumang tagapamagitang imahen o anumang rebultong yari sa bakal, kahoy o bato. Maliwanag na ang Diyos po ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yun ang isinisigaw ng Biblia. Bakit ka sasamba sa Diyos-Diyosan na wala namang kapangyarihan? Di ba? Gayong meron namang tunay na Diyos na makapangyarihan. Di ba? So muli, ganito sinabi ni Propeta Isaias sa 40:25 hanggang 26. Basahin natin. Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Meron ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila yung nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Kita nyo? Ang liwaliwanag ng pagpapayag na ito, no? Dahil Diyos ang milikha sa iyo at sa lahat ng bagay, paano mo siya sasambahin?
Narito ang mga halimbawa po sa aklat ng mga awit, no? Sa 103 mula po una. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Sa English ka, ang gandang basahin yan. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. No? Magpuri ka sa Kanya tulad ng sinasabi sa mga awit dito po sa 51 mula 15 hanggang 17. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Ganyan po ang tamang pagsamba at paghahandog sa Diyos. Kita niya? Ang mga espiritual na pagsambang ito ang nakakalugod po sa Diyos. Isang pagsamba na may karangalan at pagluwalhati sa Kanyang pangalan. Ano pa? Basahin naman natin ang Hebreo 13 mula 15 hanggang 16. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ang galing, ano? Yan pala yung kinalulugdan ng Diyos. Binasa mo ang Biblia, may direksyon ang isip mo. Alam mo kung anong gagawin mo eh. Kasi yung Diyos ang nagtuturo kung anong dapat gawin ng tao. Bakit po ang Diyos tinuturoan ng tao? Kasi ayaw niya mapahamak ang tao. Ayaw niya magkasala ang tao. Nais niya na makapiling ang tao isang araw. Naalala niyo yung tinalakay ko noong nakaraang linggo? Napakaganda ng layunin ng Diyos sa ating mga nilikha niya. Ang dami mo nang narinig, no? Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Sinasamba mo ba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Mahalaga ba sa iyo ang pagsamba sa Diyos? Sinasamba mo ba siya sa paraang tinuro ng banal na kasulatan? Magandang sagutin mo ang lahat ng mga katanungang ito. No? Paano ka mananalangin? No? Kailangan mo ba ng imahen? Kailangan ba lumuhod sa rebulto? Hindi po kailangan yon. No? Hindi mo kailangan ang anuman na mamamagitan sa iyo at sa Diyos. No? Itinuturo ng Biblia na manalangin ka sa Diyos Ama sa pangalan ni Hesukristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ganito ang sinabi ni Apostol Juan sa Kabanatang 14 mula 13 hanggang 14. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Kita mo? Ang ganda ng pangako, no? Yan matutupad yan kung tama ang relasyon mo sa Diyos. No? Kasi hindi mo kinikilala yung mga imahe na yan eh. Wala sa iyo yan eh, no? Pero ang sinasamba mo, niluluhuran mo, pinupuri mo, walang iba kundi ang buhay at tunay na Diyos. Pagkaganon, no? Anong mangyayari kung matapat ka sa Diyos na sumasamba? Ito po sinasabi sa Colosas 3:17. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So ngayon, balikan natin sandali ang ilang katanungan. Ipinagbabawal ba ng Diyos ang lahat ng uri ng imahen? Kasama ba sa mga ipinagbabawal ang anumang bagay na itinuturong tagapamagitan ng tao sa Diyos? So maliwanag po na hindi kailangan ang physical representation kung nais nating sambahin o manalangin sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mapanibuguin, kaya ang sumamba at maglingkod sa nilikha sa halip na siyang lumika ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi na ng Diyos ang kanyang posisyon mapanibuguin siya, seloso siya. Ayaw niya. Biro mo,
Siya ang lumikha sa'yo, dapat mahalin mo siya. Ang nangyayari, lumalapit ka sa Diyos-Diyosan. Lumalapit ka sa estatwa at tribulto. Mali yun. Kung ikaw ang Diyos, magkagalit ka. Di ho ba? Kung ako ang Diyos, biro mo ako lumikha sa'yo. Pagkatapos lumalapit ka, sumasamba ka at lumulod ka sa Diyos-Diyosan. Magagalit ako sa iyo at hindi maganda ang kalalabasan. Naintindihan niyo ba? Kaya namumuhi ang Diyos eh. Sinabi na niya, mapanibuguin ako. I am a jealous God. Walang ibang Diyos, ako lang eh. Ba't kami ba't ka umahanap ng ibang Diyos? Nakita niyo po yun? Sana naintindihan mo, kapatid. Sana naintindihan mo na ang layunin ng paksang ito ay imulat ka. Makita mo ang katotohanan. No? So muli, ang sumasamba sa Diyos na gumagamit ng imaheng gawa ng tao ay karumal-dumal na pagsamba ayon po sa Biblia. Sa mga katwid, hindi talaga ito nakakalugod sa Diyos. At matutunghayan natin ito sa maraming mga talatang aking pagbabalangkasin. No? Basahin natin muli ang Biblia ayon kay Juan sa 4:24. Basahin natin. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yan. Espiritu siya eh. Hindi naman siya nakikita eh. Hindi ka siya nahahawakan eh. Kaya kung sasamba ka, sa Espiritu at sa katotohanan. Di ba? Kung mananalangin ka, kung ano laman ng puso mo, sabihin mo sa Diyos, buksan mo ang puso mo. No? Huwag yung dadaan-daan ka pa kung kani-kanino pa. Di ba? Kakausapin mo yung bato, hindi naman namaya maintindihan mo kung bakit ayaw ng Diyos yan. Bawal ng Diyos yan. Sa ating bayan, alam ninyo, makikita natin ang mga imaheng ito sa halos lahat ng dako. Naroon sila sa simbahan, sa ospital, sa paaralan, sa opisina, maging sa mall, pati sa mga dashboard ng mga sasakyang pribado at pampubliko. Pero mo, nakakalat to. Kung ikaw ang Diyos, magagalit ka, magsiselos ka. Di ho ba? Iba't iba ang sukat ng mga imaheng ito. Iba't iba din ang hugis, kulay at yari nito. Aba? Ang ilan ay yari sa ginto, yung ilan ay pilak, yung iba naman ay tanso, yung iba bato, yung iba naman kahoy, at yung mamurahin, yung iskayola. Isipin yun. Ano pong inuutos ng Diyos? Tunghayan natin. Exodo 23:6, ulitin natin to. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit, ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Nakita niyo na? Matagal din tayo naloko, no? Isipin ninyo. Hindi naman natin kasalanan to eh. No? Sige, tunguyan pa natin. Ano pa ang mga babala ng Diyos? Isa-isayin natin. Una, sa Deuteronomio, sa 4:16-19. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagapang, o ng anumang isda. Huwag niyong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Kita mo? Isa-isa, no? Ito pa. Leviticus 19:4. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, ni gagawa ng mga imahin upang sambahin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Kita mo? Pinagpipilitan, ako ang Diyos. Kita mo, ba't sumasamba kayo sa iba? Yan po yun, ano? Isa pa, Leviticus 26:1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ribulto o sagradong haligi o
o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Inuutos to ng Diyos eh. Ako si Yahweh, ang nag-uutos nito. Ganyan po yun. No? Hindi pwede matigas ang ulo. Pag pinagsabihan ka isang beses lang, wag ulit-ulit. No? Kasi ako naintindihan ko eh. Yan ang kinamulatan mo, diyan ka nagising, diyan ka sinanay, di ho ba? Pag mga pista, yan, di ba? Nako, ang tao, sunod na sunod, ang dami nila, hindi nila alam eh, wala silang malay eh. Hindi naman kasi sila tinuturuan sa simbahan eh. No? Para silang inuuto lang, pinababayaan. Kaya yung mga tao, ligaw. Kawawa naman. Isinusugal nila yung kanilang mga kaluluwa. Sa halip na maligtas, napapahamak. Si Moises, may pinaalala sa mga Israelita. No? Yung naging buhay ng mga taong nadaanan nila sa kanilang paglalakbay. Basahin natin. Deuteronomio 29, mula po 16 hanggang 18. Hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. Mag-ingat nga kayo at baka sa inyo may isang lalaki, babae, sambahayan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon. Baka sa inyo may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakalason ang bunga. Mantakin mo yan. No? Pinag-iingat eh. O yung mga napuntahan nyo, nadaanan nyo mga bayan na sumasamba sa Diyos, baka kayo gumaya rin. Pinaalalahanan sila ni Moises. Sa aklat naman ng mga hari, ito ang mababasa natin. Ikalawang hari, no? 17 mula 11 hanggang 12. Doon sila nagsusunog ng insenso tulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga lupaing sinakop nila. Nagalit si Yahweh sa kanila dahil sa mga kasamaang ito. Naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan na mahigpit na ipinagbabawal ni Yahweh. Kita nyo na? Ano ang pinasabi ng Diyos sa kanila? Basahin natin mula sa aklat ng Ezekiel 22, 3 hanggang 4. Sabihin mong ito ang ipinapasabi ko sa kanila. Darating ang iyong wakas dahil sa pagpatay mo sa maraming tao at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Malaki ang pagkakasala mo dahil sa pagdanak ng dugo at sa pagkumaling sa pagsamba sa Diyos-Diyosang ikaw na rin ang gumawa. Dumating na ang iyong wakas, ikaw ay lalaitin at kukutyain ng lahat ng bansa. Ano po ibig sabihin nito? Ito po yung babala. Dahil sa iyo, mali yung turo mo, hindi mo kinukorek yung mga tao, sa halip na sabihin mo sa kanila sa sermon mo yung katotohanan na mali yung ginagawa ninyo, hindi mo sinasabi. Kaya dahil dyan, maraming namatay sa kanila, dumanak ang dugo at ang mga dugong yan ay dahil sa kasalanan mo. Naintindihan mo yun? Dahil ikaw nagpabaya ka, tinaya mo mga taong yan, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kawawa naman. Kawawa. Wala namang malay mga tao eh. Kasi ikaw yung nagtuturo, ikaw yung nagsasabi, ang laki ng respeto nila sa iyo, nakinig naman sila, pero hindi mo sinabi yung katotohanan. Yan ang nakakalungkot. Kaya marami sa mga taong yan, sa matagal na panahon, ang napahamak na. At yung mga dugo ng taong yan, sisingilin sa kamay mo. Hindi mo? Narito naman ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, dito po sa 5, no? Mula 19 hanggang 21. Hindi maikakaila ang mga hahilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulundo. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Outside kayo. Nasa labas lang kayo. Hindi kayo makakapasok. Si Propeta Jeremias ay may sinasabi rin mula sa kabanatang 10, mula 1 hanggang 10. Pakinggan niyong mabuti mga kapatid. Mga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang pinapasabi ni Yahweh. Ang sabi niya, huwag niyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa.
o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinakatakutan. Ang dinidiyos nila ay hindi maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay, at pinalamutian ng ginto at pilak. Idinidikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid. Hindi nakakapagsalita, pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan. Walang kasindakila ang iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Ikaw na hari ng lahat ng bansa. Karapat dapat lamang na ikaw ay katakutan. Kahit na piliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng bansa at mga kaharian, wala pa rin makakatulad sa iyo. Silang lahat ay pawang hangal at mangmang. Ano ang maituturo sa kanila ng mga Diyos-Diyosang kahoy? Ang kanilang Diyos-Diyos ay binalutan ng pilak na galing sa Tarsis at ng gintong mula sa Upas. Ginawang lahat ng mahuhusay na kamay. Pagkatapos ay binihisan ng kulay ube at pula na hinabi naman ng mga habing sanay. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makatatagal sa tindi ng iyong puot. Ang tindi, no? Ito yung hindi binabasa sa simbahan. Isipin po nyo. Yung mga tao pasok ng pasok sa simbahan, labas pasok. Wala namang naiintindihan. Hindi ginagamit yung tamang oras at tamang paraan ng pagtuturo. O ano pa ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga Diyos-Diyosan? Ang dami po nito. Tingnan natin yung sinasabi sa Isaiah 45:16. Hahamakin at mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Yan, nakita mo. Ang dami yan. Doon sa may Sorbaran, sa may Blumentritt. Yung mga gumagawa doon. Ang galing. Galing. Meron pa, buhat sa Jeremias, Gis, mula 14 hanggang 15. Basahin natin. Sa harapan niya, ang bawat tao ay mistulang mangmang. Malalagay sa kahiyan, bawat panday, sapagkat ang ginawa nilang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo at walang malay. Sila'y walang silbi, sapagkat likha lamang ng pandaraya. Wawasakin silang lahat ni Yahweh. Narito pa ang mga katotohanan na hindi matanggap ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mula naman sa aklat ng mga awit, sa 135, mula 15 hanggang 18. Ang mga Diyos ng mga bansay gawa sa pilak at ginto, kamay ng mga tao ang humugis at bumuo. Oot mayroon silang bibig, hindi naman maibuka. Mga matay mayroon din, hindi naman makakita. Meron silang mga tainga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila humihinga sa ilong man o sa bibig. Ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala, matutulad sa idolong sila na rin ang lumika. Ito yun. Nakakilabot, di ba? Nakakilabot. No? Hindi mo marinig ito sa loob ng mga simbahan sapagkat hindi binabasa sa loob ay tinatago sa madla. Di ba? Huwag ka makinig sa mga itinuturong aral ng tao sa halip sundin mo ang salita ng makapangyarihang Diyos. Diyan ka magpakatatag. No? Ngayon napakinggan mo na ang wasong aral, pinapayuhan kita, no? Na umiwalay sa kanila. Umiwalay ka na dyan, no? At manampalataya lamang sa tunay na Diyos. Basahin natin ang payo ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto mula Kabanatang 6, 17 at 18. Ganito sinabi niya. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Lumayo kayo sa kanila, ang wika. No? Huwag kayong makihalo dyan sa mga ginagawa nilang masama. Mga marurumi, sabi. No? Ang galing, ano? Kaya ako, amen ako dyan. No?
Ngayon sa puntong ito, alam kong mabigat ang damdaming nadadalama mo sa oras na ito sapagkat tulad ko, matagal ding nanampalataya sa simbahang kinaaniban mo at hindi mo marahil matanggap na nadaya ka. Hindi kita masisisi sapagkat napakahabang panahon kang naniwala na sa iyong relihiyon. Napaniwala ka di ba? Ngunit tulad ng marami, ako'y nadaya rin. Pareho lang tayo, no? Hingin mo sa Panginoon Diyos na buksan ang iyong mga mata. Sa oras na to, makakatulong ang talatang aking babasahin para sa iyo. Tunghayan natin. Mga awit, 119, talatang 18. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Sa awit na ito, no, maraming kahangang bagay ang tinuturo ng Diyos sa atin. Katunayan, makikita mo ng malaliman kung pag-uukulan mo lamang ng mariing pansin. Babaguhin at bibigyan ka ng banal na kapangyarihan nito. Kaya nga, ang pagbabasa, pagkaunawa at pagbubulay ng salita ng Diyos ay mahalaga. Alam mo, makinig ka. Nakilala ko lamang ang Panginoong Diyos sa gulang na 42. No? Medyo late na. Ipinanganak ako sa Katolikong pamilya. Nabinyagan at nakumpilan sa simbahang Katoliko. No? Nag-aral ng primary sa Catholic school. Lingguhan kaming dumadalo para magsimba. Ngunit ang balungkot, wala akong maintindihan ang aral sapagkat ang sermong ginagamit ng pare ay wikang Espanyol. No? Nang ako ay nasa high school na, naging kaanib ako at naging aktibo sa Catholic Religious Organization sa aming paaralan. Noong sumapit ako sa ika-20 taon, 20 years old na ako, no, pumasok ko sa kursilyo at naging pangulo ako sa Decuria ng San Andres. No? Sa hinaba-haba ng pagiging Katoliko, wala akong narinig na anuman o natutunan tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi nagtagal, ang pagdalo ko sa simbahan ay dumalang na at nang huli ay natigil na. No? Nang sumapit ako sa gulang na 41, may isang kaibigan ang sa akin pumasyal at nagbahagi ng salita ng Diyos. No? Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya at nagtatalo ang aking isipan gaya ng pagtatalo ng isipan mo ngayon. No? First time kong narinig ang Ebanghelyo ni Kristo. First time, the very first time. Nagkaroon kami ng mga pagtatalo ng aking kaibigan dahil sa magkaiba nga ang aming pananampalataya. Ngunit alam niyo, isang araw, nakita ko rin mula sa kadiliman ang sumibol na liwanag na katotohanan. Mula noon, dumadalo na ako sa mga Bible studies at marami akong natuklasan tungkol sa tunay at buhay na Diyos. Tinanggap ko si Jesus noong February 14, 1988 bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, maligaya akong naglilingkod sa templo ng Panginoon sa kanyang biyaya. Salamat at purihin ang Diyos. Ngayon natuklasan mo na ang mga katotohanan. Nakahanda ka bang ituwid ang iyong maling pananampalataya? Kung nakahanda ka, inaanyayahan kita na lumapit sa tunay na Diyos. Buksan mo ang iyong puso at sasamahan kitang manalangin ngayon sa Kanya. No? Manalangin ka ng buong puso at sumunod ka sa aking panalangin. Samahan mo ako. Ama, ako ay makasalanan at humingi ng iyong kapatawaran. Nananalig ako na namatay si Kristo para sa aking kasalanan. Nakahanda akong magbago at talikuran ng aking nakamulatang relihiyon. Inaanyayahan kita, Jesus, na pumasok sa aking puso at buhay bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Salamat sa kaliwalagang inatid mo sa akin ngayon. Ito po ang aking panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung nanalangin ka ng panalangin ito ng taos sa iyong puso, pinabati kita. Sa mga manonood at sumusubaybay sa YouTube,
muli ko kayong inaanyahan sa isa na namang mahalagang paksa na ating tatalakayin sa susunod na mga linggo. Sana ay patuloy kayong tumutok sa channel na ito. No? Tumutok kayo sa channel na ito para sa isang masigla, maunlad, at matagumpay na pamumuhay kapiling ang Diyos. Manalangin po tayo. Salamat, Ama, sa iyong pagsubaybay sa aming buong gawain. Nagpapasalamat kami sa buhay ng mga taong nagbalikwas mula sa hidwang pananampalataya at ngayon ay nakakilala ng katotohanan mula sa mga aral mo. Ito ang aming ipinagmamalaki at pinapatunayan naman ng aming budhi. Tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa iyo. Subalit nagawa namin ito sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang basbas ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at tawa ay pagkalooban nila kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang lahat ng mga pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen. Huwag niyo pong kalimutang magbati ang magkakapatid.